Rimulya mga kababayan, ayan o, breaking news, Ombudsman, inihanda ang reklamong plunder laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Chis Escudero. Breaking news na po, Ombudsman seriously preparing plunder case versus Romualdez Escudero para po masagot sa tamang forum. Kasi nga po, aligasyon man lang, walang katotohanan, malamang yun din ang kay Martin Romualdez dito. Mapailan ng kaso, mahina yung ebidensya sa kasong plunder, kasi ito yung sa flood control po, wala man siyang pirma. Hindi man siya kasama sa BICAM, malamang madismiss man lang. Tungkol po sa SALN ng isa sa mga empleyado ng Congress, ngunit ayaw po tanggapin ng Congress ang sampina. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas. Breaking news ngayon, nagpa-presscon mga kababayan si Ombudsman Boyeng Rimulya. May subpoena daw sila mula sa Justice Panel sa issue ng SALN ni Sara Duterte. Yan, House Panel subpoenas Ombudsman Rimulya over Sara Duterte SALN. Tapos, sinabi din ni Ombudsman Rimulya, kasi natanong ng mga taga-media tungkol kay Chis Escudero at saka kay dating Speaker Martin Romualdez sa issue ng flood control. Ang sabi ni Rimulya mga kababayan, ayan o, breaking news, Ombudsman, inihanda ang reklamong plunder laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Chis Escudero. Yan o, breaking news mga kababayan. Di paano na yan, Mr. Maravillas, si Martin Romualdez pa-file ng plunder case. Naganda yung Ombudsman. Ito yung sinasabi natin, consistent tayo sa ating posisyon. Sabi pa lang natin kanina, kasi naghaka-haka na naman po si Magalong. Laging binabanatan si Martin Romualdez na sangkot sa flood control. Sabi natin, mag-file kayo ng kaso. Ganon din si Yossi Castro, ganon din yung hamon kay Toby Chanco at saka kay Magalong no mga nakaarang linggo at buwan. Consistent po tayo. Pag nakakita po kayong ebidensya, may hawak kayong ebidensya, file ninyo ng kaso. O ito ngayon sinasabi ni Ombudsman Rimulya. Wala man pong sinisino ang ating gobyerno. Breaking news na po, Ombudsman seriously preparing plunder case versus Romualdez Escudero para po masagot sa tamang forum. Pag may nasabi pa kayo niyan, para masagot po, hindi po ruaka-aka mga kababayan at sa social media lang. Kasi po mga kababayan, halimbawa sa case ni Martin Romualdez, kahit yung kay Chis Escudero, lahat ng pinapailan ng kaso, unless proven guilty po, ayon sa batas, until proven guilty, beyond reasonable doubt, ang isa pong akusado ay considered po innocent. Kahit si Sara Duterte po, kaya sabi natin, harapin yung kaso sa tamang forum. Halimbawa si Sara, disagutin niya sa Congress yung impeachment. Then sa Senado, maglatagan ng ebidensya. Ngayon, pag finailan si Martin Romualdez ng plunder case, pati si Chis Escudero, may pagkakataon na siya para sagutin in the proper forum yung mga akusasyon laban sa kanya. Ebidensya laban sa ebidensya para ma-cleanse. Kung wala talaga siyang kinalaman dyan, di malilinis yung kanyang pangalan. Fair po tayo. At yung ating gobyerno na ina-accuse na pinoprotect si Martin Romualdez, hindi po pinoprotect ito. Pinoprotect ba ng ating presidente na pinsan niya si Martin Romualdez? Breaking news. Ombudsman seriously preparing plunder case versus Romualdez and Escudero. Pati si Escudero. Ano kayo ngayon, mga DDE? Masama pa rin yung loob ninyo. Pero yung pagpatunay po sa mga kaso, that is a different story. Di ba? Yung Marcos Romualdez nung panahon, remember, si Cocoy Romualdez, may latest na balita sa kanya. Si Cocoy Romualdez ay kapatid ni Imelda Marcos, Romualdez Marcos, tatay ni Martin Romualdez.
Kasama sila sa mga kinaso nung panahon ng dating Pangulong Marcos Sr. May latest na balita na napawalang sala si Cocoy Romualdez. Tatay ni Martin, forfeiture case, dismissed March 2026. The Sandigan Bayan Division dismissed a long-running over $5 million, approximately 311 million pesos forfeiture case against the state of the late Benjamin Cocoy Romualdez and his wife, Juliet Romualdez. The court dismissed the motion for reconsideration filed by the Office of the Solicitor General concerning funds. Dismiss yung kaso. Hindi na patunayan sa matagal na panahon na trial. Nakasama sa nakaw. So hindi ko mo kinaso. Halimbawa ito, kasuhan si Martin Romualdez ng plunder. Guilty na. Remember yung mga ill-gotten wealth, mga kababayan ng dating Pangulong Marcos, tatay ni President Bongbong Marcos, pati si Imelda, 938 cases, naubos ka-dismiss. Over 30 years. Kasi nga po, allegation man lang, walang katotohanan, malamang yun din ang kay Martin Romualdez dito. Mapailan ng kaso, mahina yung ebidensya sa kasong plunder, kasi ito yung sa flood control po, wala man siyang pirma. Hindi man siya kasama sa BICAM. Malamang madismiss man lang. Hindi ko mo kinasuhan ng plunder po. Guilty na. Iba yung pag-file ng kaso, iba yung pagpatunay kung talagang nagnakaw yung tao. Di ba po, mga kababayan? Kaya consistent tayo. Kung may ebidensya, file na ninyo. File na. Si Magalong, sige ang daldal. Filean mo na. Ikaw na yung magtestigo. Ikaw na. Si Toby Chango, ay, lagi niyang binabanggit yung pangalan ni Martin para masagot niya sa para-pera foro, macross-examine yung mga witnesses ninyo, hindi puro social media. Hindi puro yung propaganda, mga kababayan. Ibigay ko muna sa inyo yung balita. Ito, House Panel subpoenas Ombudsman Remulla over Sara Duterte Sal-Ens. Ombudsman seriously preparing plunder case versus Romualdez Escudero. Pag hindi pa nga kayo dyan nanahimik, may kaso ng plunder, ano pa? Pakinggan natin yung interview, press con ni Boyeng Remulla. Ito. Kasalen. Off mic yung reporter. Meron pa? Meron pa. Walang microphone. Kaya, may sabihin na nga, ang House Kongreso, at ito po'y tinanggap namin at ibigay namin ang SALN ni VP Sara. Kami po ay may sabihin na rin na binibigay sa House tungkol po sa SALN ng isa sa mga empleyado ng Congress, ngunit ayaw po tanggapin ng Congress ang sapina na aming pinapadala, ayaw tanggapin ng security. At ito, public notice na po. Susunod na gawin po sa amin to ng Kongreso, I will cite Secretary General in contempt. At hindi ko rin papayag. May subpoena yung Congress kay Remulla. Siya may subpoena din sa Congress. Ang sapinang yun ay nauukol kay Safrono Cabunada, isa sa mga House employees. Ang unang ko niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po ay tungkol sa mga blunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulo. Kasi may pa-file nga sila na kaso din, plunder. Tataka kayo, hanggang ngayon, wala pa rin ang mga salya ng Kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa lungkong linggong ito, kung hindi namin nakuha yung mga salya ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system at ito po ang pinatulang. Pag di daw binigay, sususpindi nila. Sususpindi ng Ombudsman. Yung Secretary General ng Congress. Si Atty. Yung dating PCO. Garapil. Sapagat sa pina ng Ombudsman ay sa pina po ng batas.
niya mismo. Siya po yung aming inimbestigahan din dito sa Office of the Ombudsman. Yes, hindi, pero ang Secretary General kasi matagal nang umiiwas na ibigay sa amin ang nire-request namin mga salin. At ito po ay nagkakaroon tayo ng medyo problema sapagkat ito ba yung tungkulin nila sumunod sa kautusan ng Ombudsman. Tungkulin po nila yan. Kaya ngayon, sasabihin ko na sa publiko, lahat po ng congressman, hinihingi po namin ang salin ng 10 taon at kung gaano katagal man sila 10 years. At lahat po ng Secretary General at nakaraan mula sa 10 taon na hanggang sa mga Deputy Secretary Generals, hinihingi po namin ang kanilang mga salin. Bibigyan ko namin sa pina sila bukas at sana huwag silang magkakamaling kuminte sapagkat hindi po kami mapayag na hindi sila mag-comply sa aming kautusan. At nag-usap pa kami ng Secretary General isang linggo, 2 linggo na nakaraan, ay kami nagtataka kung bakit hindi sila nag-comply sa aming pinag-usapan. Tungkulin namin, mag-comply kami. Ang hinihingi namin sa kanila, kung kanilang tungkulin sa taong bayan, na bigyan sa amin ng informasyon, ay kanilang ibigay. Hindi kayo pwede mag-file a civil forfeiture cases. They cannot frustrate the hands of justice. I'm warning Secretary General, do not do this again. We will cite you for contempt and we will suspend you, if not remove you from office. Seryoso, seremonya. Yung kay Martin Romualdez na yan, tinatanong. No, it doesn't follow. Doesn't follow. We have to look at the circumstances by which we modify the crime to be done. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Jesus Cudero. Plunder ang aming hinahandang kaso para sa kanila. And as a conspiracy, with the element of Conspiracy. involved the preparation of that. Kasi siyempre speaker siya. We're just tying up many things that have to be there. Si Pero, Senate President, si Jesus Cudero. former Senate President and the former Speaker will be subjected to a case of plunder against you. Flood control related in so many ways. Yes. Flood control related po. Sila yan. Pero marami pang iba kasi nga, marami pang ibang miyembro ng dalawang bahay na maaaring tamaan din mga kaso ng plunder sa aming hinahanda. Hindi lang si Martin, mga congressmen, plunder. Pati sa Senado. Exactly. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things happened to be implemented. Budgetary process. Conspiracy daw kasi sa budgetary process. Doon masasabit si Later on, let me explain. si Martin Romualdez sa proseso ng budget. Actually, narinig ko na istorya. Mula sa mga testigo dati sa Senate. And if you think about it, there was a conspiracy to make plunder. I think you can put everything together. Kayo mismo, you can put it together. It doesn't take a genius to do it. Maraming matadamay. Right now, ang tinitingnan natin 24 and 25. Pero
it can go back as far as the time of Speaker Velasco is concerned. Ang panahon na Hanggang sa previous speaker pala, kami hanggang doon sa pag-aaral ng mga kasong dapat panahon ni 10 years. Panahon ni Digong, Speaker Velasco, damay-damay na po. itong bagay na plunder at paglilas ng ating kabanatayan. Di ba? Walang sinasanto po ang Marcos administration. Kaya mali yung mga akusasyon na binibaby, kino-cover up, pinoproteksyonan kasi pinsan itong si Martin Romualdez. Wala po. I-file yung kaso kung may makitang ebidensya. And seriously, they're considering filing a plunder case laban kay Martin Romualdez, pati si Chis Escudero. Yan lang, mga kababayan, malamang mapawalang sala man lang si Martin Romualdez. Bakit niya, Mr. Maravillas? Wala mang pirma si Martin doon sa BICAM, hindi man kasali. Si Chis may pirma doon, mga kababayan. Pero si Martin, wala. Ngayon ang ebidensya. Ito yung BICAM. Mga kababayan, mga BICAM members, dapat traditionally, hindi man dapat mga kababayan kasama ang speaker talaga. Pagkatapos ang Senate President. Kaya lang, sumama dito, in-insert ni Chis Escudero yung sarili niya. Yan, conferees on the part of the Senate. Ito naman, conferees on the part of the House of Representatives. Yan. Chairperson, si Grace po. Sa Senado, sa si Saldico sa Congress. Yan mga nakapirma. Si Gatchalian, si Villar, nakapirma. Dito si Kimbo, si Saldico, si Dong Gonzales, David Suarez, Dalipe, Jude Asidre, yan Gonzales, the second. Si Risa, hindi man pumirma. Senator si Tol Tolentino, si Jingo Estrada sa Senado, tapos si Chis Escudero. Yan Dito, on the part of the Congress, sa House, sino pa ito? Si Jobot Aquino II. Ito sino to? Si Jill Bungalon, taga rito sa amin Bicolano, ako Bicol Party List. Si Romeo Acop, yung namatay. Leandro Jesus Madrona. Tapos si yung minority leader, si Libanan. Wala ka dyan makita ang Martin Romualdez kasi hindi man siya member. Si Chis Escudero, in-insert niya yung sarili niya na dapat hindi man siya kasama dyan traditionally. Ang Senate President hindi dapat kasama, tapos ang Speaker. Ay, hindi nangyalam dyan si Hindi nangyalam si Martin Romualdez. Kaya malamang, kung halimbawa file ng plunder case, wala mang substantial evidence na makikita. Dahil siyempre, pag kaso, dapat may ebidensya. Ma-dismiss tulad ng kaso or feature case sa kanyang tatay na matagal ng panahon. Si Kukoy Romualdez, kapatid ni Imelda Marcos, dismiss. Ito yung Billionarios Report. Billionario, May 21, 2025. The family of the late Ambassador Benjamin Kokoy Romualdez is set to recover, nabawi niya, millions of pesos in assets and earnings from a firm previously sequestered by the Philippine government. Romualdez family to recover millions from sequestered Marcos era assets. Ibig sabihin, hindi manakaw. Tatay ito Martin Romualdez, si Kokoy Romualdez. Kaya malamang, mga kababayan, mahina yung kaso na maipa-file na plunder laban kay Martin. Iwan ko kasi may mga ebidensya, may pirma si Chis Escudero. At may nagtuturo talaga sa kanya. Ito yung report nung kailan to? Last month, March 21, 2026, court junks forfeiture bid over $5 million in Romualdez clan Swiss account. The Sandigan Bayan has dismissed the government's bid to forfeit the alleged unexplained wealth worth over 5 million pesos in the Swiss accounts owned by the late Benjamin Kokoy Romualdez and wife Juliet Gomez Romualdez.
mga magulang ni Martin Romualdez. The Anti-Graft Courts Division dismissed the Office of the Solicitor General's motion for reconsideration filed in November last year against the release of 5 million plus funds in the Union Bank of Switzerland's accounts owned by the respondents and placed in escrow with the Philippine National Bank. Talo yung gobyerno sa kaso. Dito sa plunder na plano nilang i-file kay Martin Romualdez, wala mang ebidensya. Walang pirma si Martin. Malamang mabasura man lang. Kahit si Escudero, hindi tayo sigurado, mga kababayan, kasi may pirma nakita ninyo, may pirma. Si Escudero doon sa Baicam. At may mga nagtuturo sa kanya. Doon sa Senate, sa Senate investigation ng Blue Ribbon. Si Martin, yung testigo, si Gutesa, tiki yung notaryo at hindi na nagpakita. Hindi na nagpakita si Gutesa. Ibig sabihin, planted na witness ni Marcoleta. Pero maganda po ito, sabi ko. Pabor ako po dito sa plano ng ombudsman para finally tundukan po itong controversy na paulit-ulit ina-accuse mga kababayan si Martin Romualdez na sabi, o di file na ninyo, nagnakaw sa flood control, file na ninyo para masagot sa tamang foro. At kung mapatunayan, di panagutan yan. No? Ipakulong ninyo si Martin Romualdez. Di ba? Ganon lang yan po, mga kababayan. Consistent tayo sa ating mga komentary dito. Huwag dapat na puro propaganda lang. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Breaking news yan ngayon eh. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.